Bago tayo magsimula, gusto ko munang magpasalamat sa mga hindi na uto ni Idol Rapi, sa mga bumibili talaga ng mga legit price ng mga produkto dito sa printing natin. Lalong-lalo na yung mga bumibili ng mga desktop printer, Epson 121, 3210, 5290. Talagang bumili lang talaga kayo sa mga lehitimong nagbibenta, hindi dun sa mga buy and sell. Yung mga buy and sell kasi meron ng mga patong yan, ibig kong sabihin, sobrang laki na nung nilalagay nilang, kikitain nilang presyo bukod pa dun sa original price. So wag na wag kayong magpapauto doon. At salamat din nga pala dahil malapit na tayong mag 6k subscribers. So simulan na natin yung ating topic ngayon. Meron nga nag-comment sa atin dito, no? 1 month ago na to. So sinabi ko nga sa inyo, lahat ng nagko-comment dito, lahat ng mga nagtatanong, sasagutin ko kayo isa-isa. Hindi man agad-agad akong makasagot, pero pipilitin ko kayong sagutin. So sabi niya dito, nagtatanong siya, mabilis din daw bang mag-Xerox or mag-photocopy yung Epson 5290 kung mga 100 copies? Hindi naman po matagal. So dito, makikita naman natin sa Epson website kung gaano kabilis yung pag-print netong Epson 5290. At nandito na nga tayo sa pinaka-website neto ni Epson, etong Epson 5290. Kung gusto nyong malaman kung mabilis ba talagang mag-print or mag-photocopy etong mga printers na gusto nyong itanong, tignan nyo sa website neto ni Epson. Makikita nyo dito, no, dito sa copy, pwede kang makapag-photocopy hanggang 99 lang. Hindi ka pwedeng hanggang 100, no. 99 copies yung isahang photocopy. At makikita natin dito yung maximum resolution niya na 600 by 600 dpi lang. At yung kanyang maximum na size pwede hanggang legal, pero ipapadaan mo dun sa may ADF or yung sa automatic document feeder. At makikita nyo na nga dito kung gaano siya kabilis mag-print or mag-photocopy eto, no. Ayan, yung kanyang IPM. So, i-google nyo na lang kung anong ibig sabihin ng IPM na yan. Pero kung tatanungin nyo ko kung gaano kabilis, i-actual na lang natin. At ang magiging sagot ko dyan, depende kung ano yung design na ipo-photocopy nyo or isi-xerox nyo. No, kagaya neto, no, nakikita nyo dito sa isa nating camera. Meron ako ditong calling card na kulay itim yung kanyang design, ganyan, yung layout niya. At meron naman din ako ditong lumang ATM card. At meron naman ako ditong isang buong layout. So, magpiprint tayo or eto nga yung photocopy, iti-testing natin kung gaano katagal yung kanyang actual na print out. Kasi etong mga nakalagay dito sa kanyang mga website, mga numbers lang yan. So, i-actual natin. So, mag-move forward na tayo dito sa actual test. So, hindi ko dadamihan yung actual test natin, no? Syempre, para makatipid din tayo ng mga bond paper. Siguro mga stay natin hanggang 10. Pipilitin natin hanggang 10 bond paper makapag-consume tayo. So, let's go. At eto na nga pala yung ating Epson 5290. Magsasample, photocopy na tayo. Kung gaano nga ba talaga siya kabilis mag-photocopy. So, kagaya nga ng sinabi ko, depende yan sa design. So, kung meron kayong Epson 5290, eto yung makikita nyo na screen dyan kayo magpo-photocopy. Ang nakakatuwa dito sa Epson 5290, pwede nyong i-select kung hanggang ilang photocopy yung gagawin ninyo, no? Hindi kagaya dun sa mga Epson 3210, pipindutin nyo pa ng maraming beses yung photocopy para malaman mo kung ilang photocopy yung gagawin mo. Dito meron ng settings dahil meron siyang pindutan dito kung ilang number. So ipapakita ko sa inyo ng actual. So sana nakikita nyo dito sa ating camera na to. So punta lang kayo ng copy, click nyo yung OK. So meron ditong selection na black and color. Sana nakikita sa ating video, medyo malabo siya sa GoPro, hindi siya masyado detalyado, no. So ayan, pero anyway, tapos ilalagay na natin tong ating ipo-photocopy. Magpo-photocopy tayo ng 10. So ayan, lagay lang natin sa taas. At meron tayong settings na 10 dahil hindi natin may papakita yung 99 na actual. So 10 lang yung i-actual natin para tipid tayo sa bond paper. So dito black and white lang yung ating i-select kasi black lang naman yung design nun. Tapos dito pindot lang tayo ng 10. 1 tsaka 0. So ito yung cancel. So makikita nyo dyan, pag pinindot ko yung 1 tapos 0, magiging 10. So pagka pinindot ko tong C, makakancel yan, pwedeng hanggang 99. Ayan, 99 copies pwede. So cancel ulit natin dahil hindi tayo magsasayang ng bond paper. 10 lang yung ipiprint natin at least. Ayan.
So na-setup na natin dyan, na ituro ko na rin sa inyo kung paano mag-setup dyan. Pindutin nyo na lang tong print. So may mga senaryo talaga na gano'n na nag-i-stop yung kanyang pagka-copy. Ibig sabihin nun, maaaring nag-i-ink charge yung printer or nag-head clean siya ng automatic. Pero kapag katuloy-tuloy naman yung kanyang print, ayan o, mabilis naman siya. So, ganun kabilis yung kulay black na photocopy. So, ibabalik lang natin to para makatipid tayo. And then, isasalang na natin yung may kulay. Eto, so dito lang natin siya banda. So, ganun lang din ulit. Pero pupunta tayo doon sa colored. 10. Ayan. Tapos, print. So mapapansin natin, no, medyo mabagal yung pag photocopy niya kapag ka-colored. So natapos na natin. And then next naman natin yung isang buong design. Balik lang natin ulit to at ipiprint natin dito sa likod. So alisin lang natin yung ATM na luma at ilalagay natin to. So dito sa part na to, tigli 5 na lang yung ipiprint natin. 5 colored, 5 black and white. Yung kanyang flatbed scanner, A4 at saka letter yung pwede. Pagka magpo-photocopy kayo ng long, sa EDF nyo ipapadaan dito sa taas. So simulan na natin. Unahin naman natin this time yung colored. So pindutin lang natin yung 5. Ayan, 5 copies. And then, print.
So mapapansin natin dito sa kanyang output, no, medyo kulang yung ibang kulay. Ayun, may mga linya-linya. Hindi kasi ako nakapag-nozzle check kanina bago tayo magsimula. Baka kulang yung kanyang nozzle check kaya ganyan. Pero anyway, makikita naman natin dito yung kanyang speed sa pag photocopy. At kung nakita nyo, no, hindi rin borderless yung kanyang pag photocopy. Ayan, no. So, di ba nakita nyo kanina yung design natin, borderless yon. So, dito sa photocopy, hindi borderless. Yung pinaka kanto-kanto niya, hindi niya nakukuha. Ayan, o, hindi nasasagad. Kaya ugaliin nyo na bago kayo mag-print ng mga inyong mga projects, lagi kayong magna-nozzle check para hindi nyo na-experience yung mga linya-linya na ganito. Kahapon kasi pagkatapos kong gamitin itong printer na to, medyo nag-paper jam. So ngayon kinaumagahan hindi pa ako nakakapag-nozzle check. Mamaya ina-nozzle check ko na lang to. Maaring medyo nagbara yung iilang kulay. Kaya makikita nyo, guhit-guhit yung iba. May kulang yan sa nozzle check. Kaya ganyan. So kagaya nga na sinabi ko, medyo matagal siyang photocopy, lalong-lalo na kapag isang buong layout. So kung talagang gusto niyo ng mga mabilisan na mag-photocopy, yung mga ratratan mag-photocopy, ang bilhin yung mga printer ay yung talagang mabibilis na mag-print. Yun nga lang, medyo mahal yung mga printer na ganon. Aabot yun ng mga 50,000, 30,000. So syempre yung speed na itong tig sa 10,000, kung ikukumpara mo sa mga printer na mamahalin talaga, syempre alam mo naman yung equivalent nun, no? Mas mahal, mas maganda, mas mabilis. Pero para sa akin, so far, okay naman to. At itatry na natin yung sa kulay black naman. So, 5 din yung ipiprint natin. Sinelect ko na yung 5 and then go. So mapapansin nyo, no, mas mabilis kapag black and white lang. So wala siyang guhit-guhit dito. Ibig sabihin yung nozzle check ko ng kulay black kompleto. Yung sa colored lang na part, ayun, no, medyo mabilis yung pag print niya ng black. I mean pag photocopy ng black. So ayun, natapos na yung pag-photocopy natin ng black and white. So nakita nyo naman siguro yung pagkakaiba, talagang mas mabilis yung photocopy lang ng black. At ang kagandahan lang kasi talaga na itong Epson 5290, hindi kagaya nung Epson 31110 or 3210, kapag ka nagpo-photocopy ka sa kanya ng maramihan, dito talagang isang beses lang siya magi-scan, tapos tuloy-tuloy na yung kanyang print. Dun kasi sa Epson 3210 or 3110, kada scan niya, isang print. Tapos pag natapos na yung pag-photocopy niya na yon, magi-scan siya ulit, tapos tsaka ulit siya mag-print ulit. So yun lang yung napansin ko sa paggamit ko na itong Epson 5290. So almost 1 month na din sa akin tong Epson 5290 ko. So far so good, kasi ang kinagandahan nito, meron siyang long. So kung gusto niyo mag-avail nito, no, nasa description yung link, at ayan yung tunay na presyo niyan, 13,000, hindi siya 18,500. Huwag kayong magpapauto dun sa tao na nagbebenta na yon. So dito na natin tatapusin yung vlog natin. Like, share, and subscribe. Bye-bye. Sa'yo lahat na nakikita, napakadorobo mo. Sa lahat ng kwento ikaw ang bida. Napakahirap mo na makontento, lahat ng porsyento sinadya mo na masolo.